Hi guys, kamusta? My name is Ronald. Pag-uusapan natin yung sworn statement para sa mga OFW. There are two cases na pwede mo siyang magamit. First, para sa mga balik manggagawa na OFW. Umuwi ng Pilipinas at kailangan pumunta sa POEA. Next naman, direct hire OFW na wala pang trabaho at papunta pa lang abroad. Requirement to sa phase 1. For balik manggagawa, existing OFW, ito yung format na pwede nyo sundan. Sasagutan nyo siya kung paano nyo nakuha yung trabaho, saang bansa ka, anong work mo, information ng employer mo, and so on. Para naman sa direct hire OFW, madami kayong gagawin. Kukunin mo yung format na to sa account online mo mismo. Tapos i-click mo yung direct hire, workers direct declaration. Tapos sasagutan natin. So first, ibig sabihin ilalagay mo yung full name mo dito. Next, resident of Philippines. Ilalagay mo yung Pilipinas. Pero mas maganda lagyan mo na rin ng city. Kunyari, Mandaluyong City, Pasig City. Checkan nyo yung mga box na sasabihin ko. First box, ito yung pangalan ng employer mo or pangalan ng company na nag-hire sa'yo. Tapos kung anong bansa nga kayo magtatrabaho. Next is position or kung anong trabaho mo. Kukunin mo yung sagot dito base sa work contract or sa work visa. Dapat pareho yan. Next box, I came to know my employer through. Ibig sabihin yan, paano mo nakuha yung trabaho. So, iba-iba yung story ng OFW. Yung iba, nahanap nila online. So, ilalagay nyo dyan. Nakita mo sa JobStreet or sa LinkedIn. Pwede rin naman, ni-refer ka ng kaibigan mo or ng kamag-anak mo online. I'm not sure kung strict sila sa Tagalog, pero kung pwede yung ikwento ng English, mas simple, mas maganda. Let's jump dun sa all the documents I submitted. Phase 1, ayan yung mga documents na kailangan mong sabihin dyan. Well, personally guys, kung galing naman sa school mismo or galing sa training center na original copy siya, kahit wag nyo nang ipanotaryo kasi dagdag gastos din yun. I-upload nyo na lang, ensure naman na authentic yon at original copy. TRO nyo, diploma, training certificate, licensing certificate, mga ganon. Let's jump sa next page. However, I undertake to submit to. Ilagay nyo na lang Philippine Embassy, tapos kung anong bansa nga kayo magtatrabaho or sa job site. So, maglalagay lang kayo ng isang tao rito, ng kamag-anak nyo, family or relative, asawa, kapatid, magulang. So, lagay nyo lang dyan yung pangalan nila and their email address and phone number. Huwag nyo i-leave na blank to. Tapos sa baba, huwag nyo rin munang sasagutan yung day of and what year kasi nga, gagawin nyo yan on the day of your appointment. Ang sasagutan nyo lang is yung AFAYAN, pangalan nyo, and ilagay nyo yung passport number nyo. And then, print out at dalhin na sa POEA. So, ganun nyo kung paano sasagutan yung sworn statement. Pag nakuha nyo na yung soft copy, pwede nyo nang upload sa POEA online services. Madali lang naman guys, basta kung nahirapan kayo, magtanong na kayo sa akin or you can message me on Facebook. If you're still here, thanks for watching. Kung di ka pa nakasubscribe, please subscribe. I will see you in my next video.